Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang bulkang mayon. Maganda, marangal, pero nakakatakot kapag sumabog. Minsan nakala mo payapa lang ang usok na lumalabas sa tuktok. Yun pala ay nagbabadya na ang matinding init sa loob. Sa madaling salita, ang pag-ibig ay parang tae. Hindi mo mapipigilan kapag gusto nang lumabas. Pero kapag pinilit mo sa maling oras, baka mapahiya ka lang. Handa ka na bang sumama sa isang kwentong puno ng tago-tago ang nararamdaman, amoy ng dayami, at pusong nagbabagang parang sili? Kung tatanungin mo ako kung ano yung pinakamagandang tanawin sa Albay, hindi ang bulkang mayon ang isasagot ko. Para sa akin, ang pinakamagandang tanawin ay ang likod ni Chito habang nag-aararo siya sa gitna ng bukid. Pawis na pawis at walang suot na pangitaas. Marky! Uy! Marky! Tutulungan mo ba ako o tititigan mo lang ako dyan? Wika ni Chito habang pinupunasan ng noo niya gamit ang bimpo na kulay kupas na asul. Agad akong napaayos ng upo sa pilapil. Ha? Anong tinititigan? Pinagmamasdan ko lang yung bulkan, baka kasi pumutok eh. Palusot ko. Kahit ang totoo, ay ang puso ko na ang malapit ng sumabog. Lumaki kaming magkababata rito sa paanan ng mayon. Si Chito ang definisyon ng batang bukid. Matangkad, moreno, at may mga ngiting kayang magpatunaw ng kahit anong yelo sa mundo. Samantalang ako, si Marky, ang kaisa-isang lalaki sa aming baryo na marunong mag-skincare pero marunong din namang humawak ng kalabaw. Ang lalim ng iniisip mo, tol. Para kang binalatan ng sili sa mukha, ang pula mo. Pang-aasar sa akin ni Chito sabay lapit. Umayo siya ng upo sa tabi ko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lapit niya. Sobrang lapit na naamoy ko na yung halo ng sikat ng araw at yung ginagamit niyang sabon na panlaba. Chito, paano kung may sasabihin ako sa'yo na sikreto? Tanong ko. Ito na ba yun? Aamin na ba ako? Tumingin siya sa akin, seryoso yung mga mata. Ano yun? Ninakaw mo yung manok ni Aling Nena noong isang gabi? Oh, sira, hindi. Paano kung may gusto kong isang tao rito sa atin? Wika ako naman. Tumawa siya ng malakas. Yung tawang hanggang langit. Sus, yun lang pala eh. Sino? Si Luningning na anak niyang kapitan? O si Marites na lagi nagtitinda ng sili sa palengke? Gusto ko siyang sapukin. Gusto kong isigaw na, ikaw yun, yung gusto ko. Pero yung lumabas sa bibig ko secret. Malalaman mo rin kapag pumutok na ang mayon. Ang labo mo talaga, Marky. Basta ako, ang gusto ko lang yung taong laging nandyan para sa akin. Yung hindi ako iniiwan kahit amoy putik na ako. Sabi niya, habang nakatingin sa malayo, sa perpektong hugis ng bulkan. Doon ko naramdaman yung
kurot. Ako yun, 'di ba? Ako yung laging nandyan. Ako yung tagadala ng tubig niya, ako yung tagasalo ng lahat ng kalokohan niya. Pero hanggang bebe boy lang ba talaga yung turing niya sa akin? Isang matalik na kaibigan na parang kapatid lang. Tara na nga, magtanim na tayo ng palay bago pa tayo abutan ng ulan. Yaya ko sa kanya para itago yung lungkot ko. Tumayo siya at biglang ginulo yung buhok ko. Huwag kang mag-alala, Marky. Kahit sino pa yung nagugustuhan mo, suportado kita, pero siguraduhin mo na mas gwapo ako dun. Ha? Ngumiti lang ako ng pilit. Kung alam mo lang, Chito, kung alam mo lang na ang karibal mo sa puso ko ay ang sarili mo rin. Dumating ang pinakahihintay na linggo sa aming bayan. Ang pagdiriwang ng ani kung saan tampok ang mga pagkaing Bicolano. Pero para sa akin, ito ang linggo ng Oplan Iwas Tingin. Dahil lalong naging lapitin ng mga babae at lalaki itong si Chito mula nang manalo siya sa paligsahan ng pag-akyat ng niyog noong isang araw. Marky, ayusin mo naman yung kwelyo mo. Para ka kang nilamutak na papel eh. Sabi ni Chito habang kinakalabit ako. Nasa gitna kami ng plaza. Nakasuot siya ng puting kamisa de chino na kapit sa katawan niya. Bad trip. Bakit kailangan maging ganito kagwapo yung best friend ko? Hayaan mo na, Chito. Hindi naman ako sasali sa Bicolano competition eh. Wika ko. Naupo kami sa isang mahabang mesa para sa traditional na sili eating contest. Hindi naman kami sasali pero dahil si Chito ay si Chito, ang lalaking hindi umuurong sa hamon, hinamon siya ng mga tropa namin sa kanto. Oh, Marky, subukan natin. Subukan natin tong Bicol Express ni Aling Nena. Sabi nila, ito raw yung pinakamaanghang ngayong taon. Hamon ni Chito sa akin. Sige, basta kapag nanalo ako, susundin mo yung isang utos ko ha. Kahit ano pa yun. Hirit ko. Isang pagkakataon na to, kapag nanalo ako, uutusan ko siyang i-date ako bilang kaibigan muna. Nagsimula kaming kumain. Sa unang subo, ayos pa. Sa pangalawa, parang may nagliliyab na uling sa lalamunan ko. Pero si Chito, parang kumakain lang ng candy. Relax na relax. Oh, bakit namumula ka ng Marky? Umiiyak ka ba? Tawa niya habang pinapanood akong humahabol ng hininga. Oh, hindi. Pawis lang to. Depensa ko kahit ang totoo eh. Nagdidilim na yung paningin ko sa anghang. Habang nagpapaligsahan kami, biglang lumapit si Clarissa, ang muse ng kabilang barangay. May dala siyang malamig na tubig at diretsong iniabot kay Chito. Chito, mukhang kailangan mo ng pampalamig. Sabi ni Clarissa sabay haplos sa braso ni Chito. Biglang nawala yung anghang na nararamdaman ko sa dila ko. Napalitan yun ng parang kumukulong asido sa dibdib ko. Selos. Pure. Salamat, Clarissa. Tamang-tama to. Sagot naman ng luko-luko. Ngiting-ngiti pa.
Hindi ko na kaya. Tumayo ko ng biglaan. Kaya nayanig yung mesa. Busog na ako. Mauna na ako sa bukid. Oh, hoy, Marky. Yung tubig, yung contest natin. Wika ni Chito pero hindi ako lumingon. Gabi na nang maabutan ako ni Chito sa paborito naming tambayan. Ang sapa na may view ng mayon na nasisikatan ng buwan. Tahimik lang ako. Nagbabato ng maliliit na bato sa tubig. Ano ba ang problema mo, tol? Hindi man mo ako ron sa gitna ng plaza. Akala ko ba walang iwanan? Tanong niya habang tumatabi sa akin. Wala. Masakit lang yung tiyan ko sa sili. Pagsisinungaling ko. Baka naman masakit yung puso mo. Biro niya. Pero seryoso yung tingin sa akin at ang sabi pa niya. Napansin ko nung lumapit si Clarissa, bigla ka na lang nag-iba ng timpla. Huwag mong sabihin gusto mo rin si Clarissa. Napatingin ako sa kanya. Ang tanga talaga nito. Sabi ko, hindi ko gusto si Clarissa, Chito. Hindi. Sino nga? Yung sekreto mo noong nakaraan. Tanong niya uli. Lalong lumalapit yung mukha niya sa akin. At ang sabi pa niya, sino ba kasi yan? Yung tinatago mo sa akin. Kaibigan mo ako, di ba? Sa sobrang lapit niya, nakikita ko na yung refleksyon ng buwan sa mga mata niya. Muntik na akong bumigay. Muntik ko nang masabing, ikaw. Pero ang nasabi ko lang wala. Sa susunod ko na lang sasabihin. Gabi na. Tara na sa bahay. Tumawa lang siya at inakbayan ako. At ang sabi niya, ang dami mong arte, Marky. Pero kahit ano pa yan, hindi kita ipagpapalit sa kahit sinong Clarissa. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o may pahiwatig, pero sa gabing yun, mas maliwanag pa sa buwan ang pag-asa ng puso ko. Sabi nila, ang panahon sa Albay ay parang mood swing ng taong naglilihi. Kanina lang trik ang araw, ngayon naman parang nagagalit ang langit. Naabutan kami ng malakas na buhos ng ulan ni Chito habang pabalik kami mula sa pag-aayos ng bakod sa dulo ng bukid. Marky, dito muna tayo. Hindi na natin kakayanin na makauwi sa baryo. Baka tangayin tayo ng baha. Wika ni Chito habang hinihila ako papasok sa isang maliit na dampa sa gitna ng taniman. Hingal na hingal kaming pumasok. Ang dampa ay gawa lang sa kawayan at nipa. Maliit lang to at sapat lang para sa 2 tao. Basang-basa kami. Ang t-shirt kong puti, naging transparent na. At mas malala, ang suot ni Chito ay hapit na hapit sa kanyang dibdib. Grabe ang lamig. Reklamo ko habang yakap ang sarili ko. Nanginginig na ako. Hindi lang dahil sa ulan kundi dahil sa, alam mo na, awkward. Hubarin mo muna yung damit mo, Marky. Magkakasakit yan yan. Utos ni Chito sabay hubad ng sarili niyang suot. Napalunok ako. Lord, kailangan ko po ng gabay mo. Ang abs ni Chito ay parang mga pandesal na bagong hango sa pugon. Mainit at nakakatakam. Iniiwas ko yung tingin ko bago pa ako
maging haliparot ng taon. Oh, bakit tulala ka dyan? Hubad na! Pangungulit niya. Inabutan niya ako ng isang tuyong sako ng bigas. Sabi pa niya, ito muna yung itakip mo sa katawan mo habang pinapatuyo natin yung damit mo. Dahil gabi na at walang tigil ang ulan, napilitan kaming maglatag ng banig sa sahig ng dampa. Wala kaming ibang gamit kundi ang isang lumang kumot na iniwan doon ng tatay ko. Magtabi na tayo para mabawasan yung lamig. Buddy, ika nga nila. Sabi ni Chito ng napaka-casual na parang hindi niya alam ang body heat na yun ang papatay sa akin sa kaba. Humiga kami. Magkatabi. Paramdam ko yung braso niya na dumidikit sa braso ko. Ang bawat paghinga niya naririnig ko. Sa sobrang tahimik. Natatakot ako na baka marinig niya ang tibok ng puso ko na parang nagpapatugtog ng budots sa loob ng dibdib ko. Marky. Bulong niya sa akin. Bakit? Sagot ko, pilit na pinapakalma yung boses. Sino ba talaga yung gusto mo? Yung sinasabi mong sekreto? Seryosong tanong niya. Humarap siya sa akin. Kaya ngayon magkatapat na yung mga mukha namin. Isang dangkal ang pagitan. Bakit mo gustong malaman? Maapektuhan ba yung pagkakaibigan natin? Tanong ko pabalik. Tiningnan niya ako ng matagal. Sa dilim ng dampa, ang mga mata niya lang ang nakikita kong kumikinang. Siguro. O baka naman, baka kasi pareho tayo ng nararamdaman. Wika niya. Tumigil ang mundo ko. Ano raw? At dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa akin. Amoy ulan, amoy lupa, at amoy pag-ibig. Naramdaman ko yung mainit niyang hininga sa labi ko. Pumikit ako. Handa na ako. Handa na ako maging bebe boy. Forever. At isang malakas na kulog ang bumasag sa moment. Napatalon kami pareho sa gulat. Ay, tipaklong, nakabayo. Wika ni Chito. Sabay layo ng konti at ang sabi pa niya, grabe yung kulog na yun . Muntik na ako mautot sa gulat . Nakahinga ako ng malalim pero may halong panghihinayang. Sabi ko, oo nga . Muntik na rin akong mamatay sa gulat. At bumalik siya sa pagkakahiga at tumalikod. Sabi niya, matulog na nga tayo. Bukas, kailangan nating maagang bumalik. Habang nakatingin ako sa likod ni Chito, isa lang ang sigurado ako. Hindi lang ang ulan ang nagpabasa sa akin sa gabing ito, kundi ang pag-asa na baka sana hindi lang ako yung nagmamahal sa aming dalawa. Matapos ang muntik na moment sa dampa, medyo naging awkward kami ni Chito. Kapag nagkakatinginan kami, bigla siyang tumitingin sa mga kalabaw. At ako naman biglang nagiging interesado sa mga damo. Pero hindi natatapos doon ang kalbaryo ko. Dahil pagbalik namin sa baryo, may isang makintab na sasakyan ang nakaparada sa harap ng bahay ni Chito. Pinsan, may favorite cousin.
Sigaw ng isang lalaking naka-short na pang beach, naka-shades at amoy expensive na pabango. Siya si Rico, ang pinsan ni Chito na taga Maynila. At sa kasamaang palad mukhang hindi lang ang mayon ang gusto niyang titigan. Marky, si Rico, pinsan ko. Pakilala ni Chito habang kinakamot ang ulo. Rico, si Marky, ang aking matalik na kaibigan. Inabot ni Rico yung kamay ko at binigyan ako ng isang ngiting pamatay. Ay, Marky. Wow. Chito, hindi mo naman sinabi sa akin na may hidden gem pala rito sa Albay bukod sa bulkan. Napataas yung kilay ko. Sabi ko, hidden gem? Baka hidden germ. Gusto mo? Bulong ko sa sarili ko. Simula noon parang naging buntot namin si Rico. Kapag mag-aararo kami, sasama siya pero ang suot niya ay parang pang fashion show. At ang masakit, lagi siyang nakadikit sa akin. Marky, do you wanna go to the city tomorrow? May treat. Yaya ni Rico habang hinahawakan ako sa balikat. Nakita ko yung panga ni Chito na nag-tighten. Sabi niya, busy kami bukas, Rico. Maglalagay kami ng pataba sa bukid eh. Sagot ni Chito bago pa ako makapagsalita. Akala ko ako lang yung marunong magselos pero habang tumatagal ang araw, napapansin ko si Chito. Kapag kinakausap ako ni Rico, bigla siyang nagdadabog sa paghahati ng kuni o kaya naman lalong binibilisan yung pagpapakain sa mga baboy. Isang hapon, habang nagtuturo ako kay Rico kung paano kumuha ng litrato ng mayon, biglang sumulpot si Chito sa pagitan namin. Marky, kailangan ko yung tulong mo sa loob. Ngayon na. Seryosong sabi ni Chito. Ang boses niya ay parang bulkan na malapit ng magbuga ng abo. Bakit? Anong gagawin? Tanong ko naman. Basta, yung pusa namin ayaw kumain. Palusot niya. Na halatang halata naman. Nang makalayo kami kay Rico, hinarap ko si Chito. Chito, ano ba yun? Wala naman kayong pusa, di ba? Wala nga. Pero nakakainis kasi yung pinsan ko. Masyadong touchy sa'yo. Wika niya. Namumula yung buong mukha niya. At hindi yun dahil sa sili. Bakit ka nagagalit? Pinsan mo yun, di ba? Pangaasar ko, kahit sa loob-loob ko Naglulundag na ako sa tuwa. Kahit na. Hindi ko gusto yung tingin niya sa'yo, Marky. Akin ka lang. Akin lang yung atensyon mo dapat kasi tayo yung magka-partner sa bukid. Bawi niya agad pero huli na narinig ko na yung salitang akin ka lang. Tumalikod siya at naglakad papalayo pero bago siya tuluyang makaalis, nagsalita siya. Huwag kang sasama sa kanya sa city bukas. Kung gusto mong mag-mall, tayo na lang. Naiwan akong nakangiti sa gitna ng bukid. Sabi ko ng haba, ang selos ay parang Bicol Express. Masarap, pero nakaka-high blood. Dahil sa banta ni Chito, di ako sumama kay Rico sa city. Pero itong si Rico, hindi basta-basta sumusuko. Isang gabi habang naghahanda kami para sa piyesta ng barangay,
hinila ko ni Rico sa likod ng entablado. Marky, I like you. Sumunod ka sa Maynila. Bibigyan kita ng magandang buhay doon. Diretsong sabi ni Rico. Hawak niya yung kamay ko at seryoso yung kanyang mga mata. Magsasalita na sana ako nang biglang may marinig kaming kalabog. Paglingon namin, nandun si Chito. May hawak na basket ng mga sili na nagkalat na ngayon sa lupa. Bitiwan mo siya, Rico. Malamig na sabi ni Chito. Bakit? He deserves someone who can take him out in this mud. Sagot ni Rico ng may pagka-arogante. Hindi na nakapagpigil si Chito. Lumapit siya at hinarap ang pinsan niya. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung paano kami lumaki rito. At higit sa lahat, hindi mo alam kung gaano ko siya kamahal. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ano raw? Sinabi niya ba talaga yun? Anong sabi mo, Chito? Tanong ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin sa akin si Chito at ang mga mata niya ay puno ng halo-halong takot at tapang. Oo, Marky. Mahal kita. Hindi lang bilang bebe boy o kaibigan. Mahal kita higit sa inaakala mo. Kaya please, huwag kang sasama sa kanya. Sa sobrang gulat at halo-halong emosyon, hindi ko alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palayo sa kanila, palayo sa ingay ng piyesta hanggang sa makarating ako sa gitna ng bukid. Kung saan tanaw na tanaw ang bulkang Mayon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hingal na hingal ako nang maabutan ako ni Chito. Marky, sandali. Patawad. Patawad kung nabigla kita. Alam kong baka pandirian mo ako o baka layuan mo ako dahil sa sinabi ko. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit, nakayuko siya. Parang isang basang sisiw na nawalan ng yabang. Chito, tingnan mo ako. Utos ko. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya. Akala mo ba, ikaw lang yung may sekreto? Tanong ko habang pinapahid ang mga luha sa mga mata ko. Kaya ako naiinis kay Rico. Hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil natatakot ako na baka isipin mo mas bagay ako sa kanya. Chito, ikaw yung tinutukoy ko nung una pa. Walang salitang namutawi sa aming mga labi. Sa gitna ng tahimik na bukid, sa harap ng seryosong ganda ng Mayon, dahan-dahang lumapit si Chito at naramdaman ko ang kanyang mga labi sa noo ko. Pababa sa ilong, hanggang sa magtagpo ang aming mga labi. Hindi ito parang pelikula na may fireworks. Mas masarap pa to sa pinakamaanghang na Bicol Express at mas matamis pa sa hinog na mangga. So, tayo na. Tanong ni Chito matapos ang halik na may kasamang malokong ngiti. Abay, pag-iisipan ko muna, madami pa akong labada bukas. Biro ko, pero niyakap ko siya ng mahigpit. Kahit ako na yung maglaban ng lahat ng brief mo,
Basta, wag mo lang akong iiwan. Bulong niya. Matapos ang madamdaming pagtatapat sa bukid, akala ko magiging madali na ang lahat. Pero hindi pala biro ang magkaroon ng boyfriend na hunk ng barangay. Kinabukasan habang naglalakad kami ni Chito sa palengke, hindi pa rin mawala yung bulungan. Marky, bakit parang lahat sila nakatingin sa atin? Bulong ko habang nakahawak sa laylayan ng suot niyang kamisa. Imbes na mahiya, lalong hinigpitan ni Chito yung hawak sa kamay ko. Kaya mo sila. Mas maganda tayong tingnan kaysa sa bulkan ngayon, 'di ba? Ang pinakamalaking pagsubok sa amin ay si Aling Nena. Ang nanay ni Chito na kilalang pinakamatapang na tagaluto ng laing sa buong Albay. Pagdating namin sa bahay nila, seryoso siyang nakaupo sa tumba-tumba. Nay, may sasabihin po kami. Panimula ni Chito habang ako ay parang gustong magpalamon sa lupa. Tumingin si Aling Nena sa magkahawak naming kamay. Nagtagal ang tingin niya ng 5 segundo na para sa akin ay parang 5 taon. Pagkatapos tumayo siya at lumapit sa amin. Sabi na nga ba? Sabi niya sabay batok kay Chito. Ang bagal mo. Bata pa lang kayo, alam ko nang si Marky yung laging hinahanap ng mga mata mo. Akala ko aabutin pa ng susunod na pagputok ng bulkan bago ka umamin. Nakahinga kami ng maluwag. Nagyakap kami ni Aling Nena at pinakain ng pinakamasarap na Bicol Express na niluto niya doon. At na-realize ko sa probinsya basta tunay yung pagmamahal, laging may puwang ang saya. Sa huling gabi ng piyesta, umakyat kami ni Chito sa isang burol kung saan tanaw ang buong bayan. Marky, pangako ko sa'yo, hindi kita dadalayin sa Maynila para bigyan ng magandang buhay. Sabi niya habang nakayakap sa akin mula sa likod. Ha? Anong klaseng pangako yun? Reklamo ko. Kasi dito sa Albay, sa piling ko, gagawin kitang reyna ng bukid. Sabay tayong magtatanim, sabay tayong mag-aani at sabay nating lalakarin ang ating mga pangarap. Seryoso niyang sabi. Humarap ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Sige na nga, baby boy ko. Basta ikaw yung taga-igib ng tubig habang buhay 5 taon na ang nakalipas simula nung gabing yon sa dampa. Marami nang nagbago. May mga bagong kalsada na sa aming barangay. At si Rico ayun, nakahanap na rin ng sarili niyang probinsyano sa kabilang isla. Pero kami ni Chito, kami pa rin. Nakaupo kami ngayon sa tapat ng aming sariling maliit na bahay na bato sa paanan ng Mayon. Mayroon na kaming sariling taniman ng sili at pili. Si Chito medyo tumaba na ng konti dahil sa sarap kong magluto. Pero ang mga ngiti niya, kasing tamis pa rin ng dati. Marky, tingnan mo yung Mayon, ang ganda pa rin no? Sabi ni Chito habang pinapanood namin ng paglubog ng araw. Oo. Pero mas maganda pa rin yung baby boy ko. Nakatabi ko ngayon. Sagot ko sabay sandal sa balikat niya. Hawak kamay namin pinagmamasdan ang perpektong hugis ng bulkan. Napagtanto ko na ang pag-ibig ay parang pagsasaka. Mahirap sa simula. Kailangan pagtiyagaan.
Babahain ka minsan ng mga problema pero kapag dumating ang panahon ng ani, lahat ng pagod ay mapapalitan ng walang hanggang ligaya. Dito sa Albay, sa tabi ng bulkan, natagpuan ko ang aking one great love. At sa bawat araw na lumilipas, alam kong habang buhay akong magiging masaya sa piling ng aking bebe boy. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.